Nilinaw po ng palasyo na Independent Commission for Infrastructure o ICI ang hahawak ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects kahit na bago na ang ombudsman. Ayon po kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, maraming kasong tututukan si Justice Secretary Boying Remulla bilang bagong ombudsman kaya hindi nila nakikita na kailangan ng buwagin ang ICI. Mas mainam daw kasi na matutukan ng komisyon ang flood control scandal para mas mabilis umusad ang investigasyon at rerepasuhin ng ombudsman ang mga kaso. Ipinauubaya naman daw ng Pangulong Marcos Jr. sa ICI kung paano nito matitiyak na magiging bukas sa publiko ang mga investigasyon. Samantala, wala namang issue kay Senator Ronald Bato de la Rosa kung sino man ang hihiranging kapalit ni Senator Ping Lacson bilang susunod pong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ni Senator Bato na po pwedeng pangunahan ng kahit sino sa majority block ang investigasyon ng Senado sa mga anomalya sa flood control. Sa ngayon, 5 senador ang matunog na papalit kay Lacson, kabilang po dyan sina Senators Pia Cayetano, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, JV Ejercito at Raffy Tulfo. Nauna na pong tumanggi sina Pangilinan, Ejercito at Tulfo sa nasabing posisyon. Sa ngayon, uupong acting chairman ng Blue Ribbon Committee si Senator Erwin Tulfo. Pero wala raw ideya si De La Rosa kung sino po ang mapipili na susunod na chairman. Naniniwala naman siya na posibleng ipagpatuloy na lang ang investigasyon sa flood control pagkatapos ng undas. Lalo't may mga bago raw testigo na gusto siyang iharap sa pagdinig na isa daw sa mga bagman noon na nagdadala umano ng pera kay Zaldico at Congressman Martin Romualdez. May tumawag sa akin na kung ma-assure ba daw namin sa Senado yung kanyang security, yung kanyang safety, at security kung siya ay uuwi dito sa ating bansa. So apparently, nasa tabas ng bansa ito. Gustong umuwi at mag-testify sa Blue Ribbon Committee. So sabi ko, I will arrange with the leadership of the Senate at pag-usapan namin yan para ma-provide ng USAA, Office of the Sergeant at Arms, yung safety pagbalik mo dito, balik mo dito sa Pilipinas. Yan nga po ang tinig ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Samantala, ulat panahon mga kapatid, patuloy pong binabantayan ng pag-asang bagyo sa labas po yan ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo na may international name na Nakri sa layong 1,505 kilometers sa silangan po yan ng extreme northern Luzon. Wala pang direktang epekto sa bansa ang bagyo pero posible po itong makapasok sa PAR o Philippine Area of Responsibility mamayang hapon o kaya'y sa gabi at papangalanang si Bagyong Kedan. Laging weekend ano. Base po sa forecast ng Pag-asa, hindi tatama sa kalupaan ng bagyo at didiretso patungo sa Japan. Pero ang sinasabi nga po ng Pag-asa, yung mga hindi paminsan tumatama, yun paminsan ang ramdam po natin. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!